At nakaredy natin mga teams. Nakapwesto na sa lineup doon na may kita natin for Aurora. Grabe, Ultra Leash! Apat yung nasa purple box! Kailangan natin bilisan dito. Pero nauna pa din. Natawa ko na nakita ko. Nagulat din ako, yun din yung kinal ko eh. Pero makikita natin dito, Aurora. Magkakasama. Kumpulan talaga sila, ate. Ganon ang nangyari doon. Yung itsura. Nakakatawa din kasi minsan yung reveal ng mapa, di ba? Parang dahan-dahan. Tapos makikita mo may kukumpul sa isang spot. Ay, magandang ginagawa din dito nila Yue, by the way. Parang pinapababa muna nila. Sa mga hindi nakakaalam, si Yue nakilala din sa kanyang Valentina plays. Oo. So, pwede ito maging X-Factor for Aurora dito yung kanyang mga tonta. Hop! Fast clear. Clear lang, Sabi ni Ogoy, fast clear tayo sa midfield, tapos ikot tayo dun sa iba. Tama. Kaya yan, pag Valentina ka labo, pass clear mo lahat ng lane. Wag mong wag kang makikipaglaro dyan. Bawal makipagharutan dyan kay Valentina, expert yan. Oo, pag na-shadow strike ka, parang, aray, masakit pala. Oy, wait lang, meron sa zone ha. Aray, yun lang. Ayun na, naghanap sila kay Ogwen. Sabi niya, Jay, sabi ni Edward, Jay, bigyan mo nga yan. Kanina binigyan ako eh. Oh, so better rotation ngayon, nagkakabigayan na. Nagkakabigayan na yung dalawang teams natin. Actually, for Aurora ngayon, mas nagiging aggressive sila. Parang sila ngayon yung nagsiset ng tempo nung laro natin. Kasi earlier, Team Falcon, sila talaga yung nagbubrusco against Aurora. Pero kung titignan natin ngayon, even for Demon Kite, hindi din siya masyadong nagsastruggle sa kanyang pag-jungle. Yes, kailangan nila to eh. Kasi tulad si Rob ko kanina, kapag nawala sila ng control na early game, medyo parang patihado na yung laro nila. And knowing na level 2 pa lang, level 3 pa lang naman si Ogre. Basta pre-level 4 ng Kufra, medyo mahina-hina pa yan. So as a Tigreal, pwede pang kapalan yung mukha mo, na-check mo lahat ng bush, ganyan-ganyan. Kasama mo naman Valentina, medyo brawl heavy yung duo mid ng Aurora. So maganda yung ginagawa ng Aurora. It's essential. Kumbaga requirement sa kanila itong ganitong start. Oo, so ito speaking of start, pero simulan na ng ating dalawang komponente yung turtle ngayon. So, mahabang reset agad. Isipin nyo, unang turtle pa lang, ganito na agad. Kaya importante kung sino nga ba talaga mauna. Pinauna mo na kasi si Demon Kite dito. Wait lang, may teleport sa pupunta! Ano, pinadala sa taas? Mag-i-invade. Okay. Kaso naamoy ni Demon Kite, sabi niya, ilang beses nang ginawa sa amin King Kong yan. Oo, alam ko na yan. Ganyan yung galawang King Kong. Nakakita nila agad. Pero ibig sabihin, ganun ka gustong pigilan din ng Team Falcons dito si Demon Kite. Yun lang, medyo napasama yung ginawa nila doon. Nakuha ni Demon Kite lahat. Yun ang kinagandahan ngayon. So, a better start talaga para dito sa Aurora. Pero very little pa lang naman yung kalamangan. At si Ogwen dito tsaka si Rene J, mamaya pa yun, nag-aamuyan lang muna yan eh. Oo, yung set battle. Ano pa yan, mga best picks pa, diba? Tigreal tsaka Kufra. Oo nga pala, no? Mga favorite hero nila. Ayan, oy, sisilip Kaso wala nang ulti pala si Joy, so hindi rin mabibigyan dito si Rene J. Pero ito na yung face na bawal kapalan yung mukha, pero kinapalan pa rin talaga ni Rene J. Nandoon yung Spirit of Destruction mula dito kay Demon Kite. Ogwen hits nothing dahil nakapag-dash out dito si Valentina Yue. He's able to get away and Demon Kite takes the first blood. Drop TZ, lumalaban pa rito sa harap ni Edward, kaso walang makunat sa apat. At dahil dyan, Live and Turtle para sa side ng Aurora. Akala ko naka-purify si Yue, yung pala napakaganda lang ng dash niya. Yung timing niya sa dash kasi naka-flicker lang siya eh. Anyway, turtle secured for Aurora para dito sa ating game. So sila dito yung may liberty para talagang pigilan yung Team Falcons. And dahil doon ang naging reaction ng side ng Team Falcons is bantayan yung purple buff dito ni Kyle TZ. Kasi anytime nga ay pwedeng pumasok dito sila Rene J and the rest. Ito yung sinasabi natin na better sa lineup ng Team Falcons, or better yung lineup ng Aurora against Team Falcons na flicker tapos ultimate from the Tigreal. Ganda nung ginawa ng LJ, kaso ito wala ng flicker to. Pero hindi pa ayun, inultian na. And ito rin sinasabi natin kanina na medyo hindi pwede yung Cap Smokes Gaming. Pero sa Flap TZ dito, nakahuli na naman ng tatlo. Napagtripan ni Yue tsaka ni Demon Kite yung Poby sa ibaba. Oo, pero ang dami nangyari. Kahit sa top lane, napilitan din na umuwi dito si Demon Kite at makakapag-cut ng minion wave. Parang pwede yata salubungin anytime para nagkaroon ng information from you. Hopya! Oy, nag-dash lang. Grabe naman, sobrang bilis ng daliri. Oo, napadash lang dito si Kyle TZ kasi mahirap nga naman pagka tatlo yung nakasalubong. Hop! Nakita niyo yung mga naglalakad 1 million yung stun eh. Oo. Yung EBIT pa lang eh. Parang hindi ko gustong mag-stay dito lang matagal Parang hindi yata pwede. So, slower actually yung pace ng game natin. Kasi medyo skill-dependent din lahat ng mga heroes natin except the gold laners na item-dependent naman. So, expect na medyo mid-game pa natin makikita yung action Jackson for both teams. Oo. But honestly, kung alam mo sa totoo lang, kung ikaw yung Aurora, parang masarap maging aggressive ngayon.
Kasi alam mo nga, Right, pinapataba right. pa ng Falcons, binabantayan nila magdamag itong Bruno. So might as well make movements on the other side of the map, which they already did nung ginalawa nila si Flapteasy sa may bottom lane. So, para sa akin lang, parang pwede pang apakan yung gas for Aurora. Kasi talagang kailangan mo yung ganitong level of control eh. Kasi kapag umabot tayo ng late game, even though sabihin natin naka-Mossroof ka na, malaking problema yung damage output ng Falcons tsaka yung control na pwedeng ibigay ng Louie tsaka ng Kufra versus Renegade. Oo, kasi yung damage pa lang dito ni Kyle TC Oh, later yan. on. Merong setup play! Naunahan pa sila sa Demon Kite, nakapag-dash out pa kanya, nakinagandaan ng Suyu versus a Kufra. Pero Doming Kite nakakuha ng trade sa may bandang ibaba. Renegade will fall down however. And Falcons, they will look back to the turtle. Pero Aurora, mukhang mag-e-engage sila dito. Walang retribution however si Demon Kite. So libreng pagong ata for Kyle TZ. And bababa kaagad ang Team Falcons. Okay, so medyo nakakabig ngayon ng Team Falcons. So kalamangan kanina ng Aurora. Kailangan naman nila ngayon is makasira ng Torres Spear. Oy! Sa may top lane! Sinalo pero may diversion din kasi mula dito kay Yue. And tatlo silang lalaban nito. Actually, apat yung lumabas dito mula sa Aurora as they are able to take down Flapteasy on the top lane. Grabe yung showdown dito ng mga mages ng gold laners natin. Mabilis na tumipi kanina para ihatid si Super Marco. Mabilis naman na nakatipi yung Aurora sa may top lane para makakuha ng kill. Oo. And actually, taking this turret down. So ano na to? Laban ng map awareness. Ganyan ang dapat gagawin dito ng Aurora. Apakan lang talaga yung gas. Huwag silang pipigil. Basta ready si Doming Kite. Basta ready si Demon Kite. Lalaban tayo. So kita natin yan in terms of items. Pantay na pantay halos yung gold rather nung ating mga gold laners. Conversion na lang later on kung sino nga mas may maganda ang positioning pagdating sa team fight. So Dominance Ice para dito kay Renegade, para naman kay Ogwen, medyo yung chop suey build muna. Okay, nagtipi sila sa may top lane, ha? Nasasaktan siya. Sabi niya, medyo mahapdi yung Valentina kasi. Lalo kapag nakakaharap ng Kailangan ko pwesto. na ng robe. Kailangan mo ng pantalokbong. Oo, may malamig daw. Masyado, malamig yung damage. malamig yung Riz ni Valentina eh. Oo, nararamdaman kayo. May risk kasi. Kasi mahirap pakipagharutan dyan kay Valentina eh. Tumataas. Lalo siyang gumagaling eh. Oo. Di ba nagkaka-experience? Kasi Yue pa yung yung may gamit. Oo, grabe risk talaga niya ni Yue. Mm-mm. Imagine mo, 2 years na siya nakagano, yung post niya. Oo. Dapat, totoo ba? Dat malaki na yun eh. Dat palaki ng palaki, no? Dat ganun na eh. Hanggang sa maging parang high five na. Medyo hindi na maganda meaning nung Ang sakit ng damage dito ni Kyle TC. Actually, parang nagiging safe sila ng play. Wait lang, meron setup play ata na gagawin. Kyle TZ nakalabas pa rin naman, nakapag-charge up pa ng electrifying beats. Aabot pa, nandoon yung damage takedown na Tigreal. Ogren charging up on the backline. Hindi niya itutuloy however, pero mamamatay na naman si Doming Kite. Washing mula kay Demon Kite. Pero yung damage ay hindi sapat. Yue now coming in to take down Ogren. That's 2 for 3 in favor of Team Falcons. Pero hindi matapos ang Aurora. Make it a 3 for 3. Sabi si Demon Kite. Napatay nila si Pew. Pero lumalaban pa Super Marco at si Kyle TZ. Harutan. Kaso Valentina yan. Pero yun lang. May damage output. Nandoon yung commitment mula kay Super Marco. Taken down Valentina and Aurora. They lose 4 in exchange for 3. Grabe yung juggle nung dalawa ni Super Marco at saka ni Kyle TZ. Parang ako muna papasok. Pagkapasok ko, makikita mo ito magiging reaction niya. Pag naging ganito na talaga yung reaction niya, tsaka mo gagawin to. Grabe, nag-double date sila eh. Double date sila doon sa may purple buff kanina. Pero wait lang, sinisimulan na yung Lord. Hindi pa pala tapos sa teamfight natin. Si Renegade nakabang sa likod. Nando na implosion pero nakuha ng Kyle TZ yung Lord. Tutumba na yung Joy. Pero Doming Kite on the backside. Nakikipag-1v1 siya dito kay Ogwen. Pero Renegade now falling low. Tutumba na si Ogwen. However, the Soul Saver coming out from Demon Kite. Edward, 1v1 dito kay Flapteasy. Kaso apat yung lalaban mula sa Aurora. Kanina pa si Flapteasy nakikipag 1v4. Pero Pew with the duality. Pero kailangan si Super Marco. Taking down Demon Kite. Pero may sakot din naman si Yue. Mapapatay niya however yung Bruno. Diversion mula dito kay Yue. Hinahabol niya si Pew. And Doming Kite taking out the tower in the middle lane. Intense sa lahat ng mga nanonood. Inhale, exhale. Tuloy-tuloy. Di ba tapos? Ayan, diversion. Sabi niya, silipin niyo muna yung purple buff. Sabi dito ng Kyle TZ. Tapos naamoy nila na meron yatang tao doon sa may top lane. Kaya ginamit yung conceal. Gaya na sinabi natin, hindi pa tapos yung teamfight. Nakakahulihan yata. Doming Kite? Naku, parang Doming Kite na narinig si Kyle TZ eh. Boss! Purify! Ginamit pa! Hindi! Flicker nga pala si Doming! Medyo alanganin yung ginawa niya doon. Nag-dash out kasi. Akala niya magagamit niya yung spear para makatawid ko sa kabila. Pero si Ogwen, nag-ankle breaker! Si Joy dito, Kyle TZ with the electrifying beats. Makukuha niya yung orange pop. Yes! Nakuha niya yung orange pop mula dito kay Demon Kite. Pero tumumba rin naman si Pew.
Demon Kite is able to find the trade. Grabe, ayaw magpahinga ng laban na to, Chantel. Oo. Sa sobrang haba na naging laban, nakaabot pa yung turtle. Ay, turtle. Saka nakakita ng turtle na naglalakad. Pwede rin naman. Nakakita na tayo ng Lord na halos makalusot na hanggang sa second tier turret. So tinatry pa rin na depensahan or samahan ng Team Falcons. And we really have to commend yung naging action doon ni Few and even Ogwe yung conceal, tas pinilit nila para mabawasan. Or else kasi, medyo hindi magpo-flow yung kanilang minion wave. But definitely for this one, may kita natin Team Falcons lamang in terms of gold. Yung kakunatan dito ni Few, ay ni Flat TZ rather, parang tinatapon niya na yung sarili niya na, Oo. okay, kuhanin ko na lahat ng mga skills. Ako na. Para malaman niyo kung nasa yung mga kakampi or mga kalaban, saka kayo pumasok. Maganda yung ginagawa niya, yung parang yung sinabi mo na hain katawan. Kaso ang problema, 4 yung lumalaban sa Aurora. Kumbaga pinapalaga nila yung trip ni Flap TZ kasi in comparison, nung game number 1, naka-heal na siya. Ngayon, pwedeng bilhin ng Aurora yung trip niya eh. Kumbaga kahit mag-vengeance yung Phoebus, Kaya alam nila mapapatay kasi wala namang pantakas eh. Oh, tsaka naka-trinity item na rin pala kasi dito si Domain Kite. Kaya pwede na siya mag-free anytime. Okay, so may information si Rene J na nandito. Si Super Marco sa may bottom lalim lane. nito, Si Edward ako po para pwede mag-flicker! Marco! Naabot dito! May Purify pero Rene J in the move! With the set implosion! Tommy Kite is one with the spirit of destruction sa may patang likuran! Destroying Team Falcons! Ogwen, nasa harap dito ng Aurora. Makakahanap pa siya ng set. Hindi, wala siyang ultimate. Diversion! Wala kay Yue! Sinusundon nila ang Team Falcons! Pero Kyle TZ, nakalabas pa rin naman with the dance, with the rhythm. Hindi pa tapos ang Aurora. Nandoon pa yung kanilang pag-arangkada. Domain Kite clearing out the minions in the middle lane. And nasa harap sila ng Lord. Ogwen trying to find a set. Wala siyang Tyrant's Rage. Edward with the stun. The control onto Flap TZ. Phoebus goes down. my TZ. Kaya pa ni Kyle. Kaya pa niyang sayawan. Tinitiktok niya rito sila Edward. Lumalaban pa ang Team Falcons. Pero hinahabol na ni Yue dito. Si Kyle TZ. Makakalayo pa. Oh! Pinana! Ni Demon Kite. Pero Few with the diversion. Nandoon ang tropa. Nandiyan ang reinforcements. They will be able to find Rene J. And Yue. Nakatakbo siya. Hindi siya tinamaan ng bola ni Super Mario dito. Pero Aurora with an amazing maneuver against Team Falcons. Grabe na ito, parang naduling ako dun sa last team fight, parang nagkaroon pa ng TP yung pala kila Few. And all I can say for Aurora dito, meron na silang damage. But definitely for Team Falcons, they know how to delay yung nagiging strength nung kalaban. We watch the instant replay. Ang ganda. Ang ganda ng pasok dito ni Kyle TZ. Napasigaw pa ako ng, ayan na kasi naramdaman mo na si Domain Kite yung talagang target nila. Parang talagang tinry ng Team Falcons kuhanin yung attention to give space to Kyle TZ. But then again, there are other players na dumating na rin. Pero habang pinapanood natin instant replay, it was Aurora securing the Lord. 30 minutes pa lang, midnight yung game. Oo nga eh. Parang pang 21 yung team fight. Ang lala nung silip ni Rene J, Chantel. Grabe yung information, no? Ang ganda ng pwesto ni Edward. Kahit yung Super Mario, hindi yata naisip na meron dalawang tao doon eh. Feeling ko may idea naman sila kasi nag-dash siya pagkatapos eh. Naunahan lang talaga siya ni Edward. Kumaga, 1 second earlier yung... Kasi Rene J nanggaling sa likod. Oo, grabe si Rene J. Or what if, alam nila na nandun si Edward, hindi nila alam na may Rene J sa isang baba. Yon ang tama. Kasi nahuli sila from baba eh. Yes. Kumaga na-figure out nila naamoy nila na may taga-bataan dito eh. Kaso yung isang taga-bataan din nila amoy. Amoy mayaman eh. Nabalutan na ng aref. Oy! Edward with the flicker! And Rene J with the flicker! Implosion Yue as well on the backside! Dagdag mo na dyan yung Spirit of Destruction! Pero sapat ba yung damage nila? Tutumba na rito. Si Super Marco wala na yung primary damage dealer ng Team Falcons. Meron pa sila kasamang Lord and Aurora. Now, with 4 heroes left, still alive, still healthy enough to fight into the base of Falcons. Tuba na rito. Si Kyle TZ and si Ogwen na lang inaiwan. And Aurora with a set coming up from Ogwen. Kaya ba? Hindi. Aurora is now able to take the game.